Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propita. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi upang ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawalan ng bisa hanggat hindi magaganap ang lahat. Kahit sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng sagayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ngayon, 12 ng Hunyo ay araw ng ating kasarinlan o kalayaan. Atin pagnilay-nilayan ngayon, ano ang kahulugan ng salita ng Diyos? Sa atin pong unang pagbasa, ang salita ng Diyos ay pinapahayag ng mga propita, at sa ating unang pagbasa na mula sa unang aklat ng mga hari, kapitulo 18, verso 20 hanggang 39, ay pinapahayag ni propita Elias. Ang background nito ay si Haring Akab at ang kanyang asawa na si Jezebel ay hindi na naniwala sa Panginoong Diyos na si Yahweh, at nagkaroon na sila ng tinatawag na Diyos-Diyusang Baal. Ang Diyos-Diyusang Baal, naniwala sila, ito ay para sa kanilang pag-unlad sa kanilang ekonomiya, at sila ay makapagtanim, makapag-ani ng marami. Ngunit dito, sila ay nagkaroon ng isang pagtatalo, at si Elias ang nanalo, sapagkat huwad ang mga propita na laging nagsasalita tungkol sa progreso at kaunlarang material. Ang mahalaga ay ang Diyos at ang kanyang salita na dinadala ni propita Elias, na kahit anong sigaw na ginagawa nila kay Baal, at nagsusugat pa sila sa sarili na kailangang bababa ang apoy mula sa langit. Ang apoy mula sa langit ay bumaba sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan ni propita Elias, upang ipahayag ano ang tunay at ano ang huwad, ano ang katotohanan at ano ang hindi totoo. Ang salita ng Diyos o Dabar Yahweh, na sa Hebreo ay Logos Totio o Verbum Dei, sa atin salita ng Diyos, ay pinapahayag sa tatlong tradisyon. Tradisyon ng mga na tinatawag tradisyon ng mga kautusan na Torah. Ito yung dapat sundin. At sa aklat ng Exodus kapitulo 20 at Deuteronomio kapitulo 5, naroon ang 10 utos. Mayroon ring isa pang tradisyon na tungkol sa salita ng Diyos na tinatawag na Nevi'im, mula sa Nabi, propita, Nevi'im, mga propita. At ito yung tradisyon ng mga propita na pinapahayag sa ating unang pagbasa. Pero ang ating Panginoong Diyos
ay nagbigkas ng isang salita. At ito'y nagkatawang tao, at ito yung ating Panginoong Hesus Nazareno, na salita ng Diyos na nagkatawang tao. At dahil siya yung salita ng Diyos, kanya pong ipapatupad, hindi niya burahin, hindi niya baguhin, hindi niya sirain anuman ang Torah o tradisyon ng kautusan, anuman ang turo ng mga propita o nebiim, dahil yun ang kanyang pagpapahayag ng kanyang salita. Kaya ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 19, na karugtong sa pagtuturo ng ating Panginoon sa mga mapalad na pagtuturo doon sa bundok, dahil siya ang bagong Moises, ay pinapahayag ng ating Panginoon na hindi siya pumarito upang sirain o baguhin, bagkos gawing ganap ang Torah o kautusan at ang nibiim o turo ng mga propita. Kaya sinasabi niya na ang kanyang pagdating ay hindi upang naayon pa sa mga eskriba, hindi upang ipatotoo, ipahayag ang sinasabi ng mga propita na siya'y dumating upang sirain ang tradisyon, upang ang akala ng mga eskriba, siya ay nagpapahayag ng panibagong paningin. Kaya sinasabi nga ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo nga ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17, sinasabi niya na elten katalisay Allah Pluralisay, ibig sabihin lalo pang gawing ganap. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon, ang pagpaganap. Dahil ang Panginoong Diyos, siya naman ay Diyos ng totoo. O ayon pa kay propeta Jeremias, Kapitulo 10, versikulo 10, ang Diyos ay totoo o emet. At dahil dito, ang Salmo 119, 142 ay nagsabi na ang kautusan o ang Torah ay emet o katotohanan. At dahil katotohanan, ang sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, na hindi pagwalang bisa, ito yung katarisay, bagkos ang pagpapaganap nito, ang pagsunod nito, ibig sabihin na wala ni isa mang bahagi kung gaano man ito kaliit sa mga salita ay dapat baguhin, sapagkat una, ang salita ng Diyos o Dabar Yahweh ay salita na pinapahayag sa tradisyon ng mga kautusan o Torah at pinapahayag sa tradisyon ng mga propita o nebiim upang ito'y sundin, sapagkat ang salita ng Diyos ay magpasa walang hanggan at ito ay lampas pa sa mundong ibabaw. Kaya sinasabi niya, masira man ang mundo, nariyan pa rin ang kanyang salita. Pangalawa, na ang salita ng Diyos ay nakasulat hindi lang sa tapyas ng bato sa panahon ni Moises. Ito'y isinulat na sa mga puso ng tao. At ito ang tunay na tunguhin na ito ay dapat isabuhay ng bawat tao. Sapagkat alam na ng mga tao ano ang kautusan ng Diyos, sapagkat naisulat na sa bawat puso ng tao. Kung mayroong mga gumagawa ng masama, sila ay sumuway sa Diyos. Hindi nila sinusunod ang nakasulat sa puso na kautusan ng Diyos. Pangatlo, na ang salita ng Diyos ay may mataas na otoridad. Ito ay higit pa sa sinasabi ng tao o ginagawa ng tao. Sa atin, mayroon tayong tinatawag na divine law, ito yung tungkol sa kautusan. Mayroon tayong natural law, ito yung kautusan sa mga kalikasan. At mayroon tayong positive law, ito yung gawa ng tao. Ang divine law, yun yung pinakamataas at dapat sundin. Ang natural law, mas mababa kaysa divine law,
Pero hindi po natin mabago sapagkat yan ang kalikasan na lulubog at tataas ang araw. Uli kay iikot ang mundo. Ang positive law. Ito ang dapat nating tingnan na maayon sa kautusan ng Diyos. Kaya kung halimbawa tayo nagkaroon ng batas, pagpatay ng tao, o yung tinatawag na death penalty, ito ay labag na sa Diyos. O kaya, mayroon ng batas na may diborsyo, absolute divorce. Ito ay labag na sa Diyos. O kung ano man ginagawa ng mga kalukuhan natin, parusahan tayo ng Diyos. At mayroong malaking parusa kung tayo ay gumawa ng positive law o batas na hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya pang-apat, kailangan na tayo maging matapat sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos mismo ay matapat sa atin. Kahit napalpak tayo kuminsan at nagkasala sa Diyos, hindi tayo pinarusahan kaagad. Binibigyan tayo ng pagkakataon na magbalik loob at magbago upang tayo mapa sa Diyos. Kaya kung sino man sa inyo ang magsuporta sa gaya ng divorce law o dili kaya yung death penalty o kung anuman ang mga kautusan, positive law na labag sa Panginoon, bahagi kayo sa mga parusahan ng Diyos at kayong lahat ay mapunta sa impyerno. Ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat sa ating kaligtasan. Ating ipinagdiriwang ngayon ang kalayaan at ang kasarinlan. Hindi ba sabihin na malaya tayo sa Diyos? Hindi ba sabihin na magsarili na tayo? Susundan pa rin natin ang kautusan ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus pumarito, hindi upang sirain ang kautusan, bagkos na ito'y ipaganap sa tunay na esensya nito, sa tunay na kahulugan nito, upang tayo na kung minsan ay napakahambog na o nagmamataas na sa sarili, ay nakalimot na sa kabutihang loob ng Diyos, ay mabigyan ng babala na hindi natin sundin, ayaw nating sundin ang mga kautusan na labag sa kautusan ng Diyos. Ayaw nating sundin ang mga batas kapag ito'y labag sa kautusan ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, sundin mo ang Diyos. Sundin natin ang Diyos. Huwag ang ating kung anumang mga iniisip nating mga pagsisira sa kautusan ng Diyos. Dahil kapag ito'y ating sundin, ang ginagawa natin mga positive law, gaya ng divorce law, parusahan ang mga tao sa Diyos. Kailangan natin isabuhay ang kautusan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.